dear friends, I want you to remember this. Happiness is not a verb, but happiness is the result of our right choices. Uulitin ko po. Happiness is not a verb, but happiness is the result of doing the right thing. Ano ang saya? Hindi mo mararanasan yan sa iyong ginagawa. Ang tunay na saya ay bunga ng iyong tamang ginagawa. Tandaan niyo po, hindi dahil may ginagawa kang masaya, magiging masaya ka. Hindi lahat ng mga kumakain masaya. May kumakain na depress. Subukan mong kumain ka ng kumain, hindi ka magiging masaya. Bakit? Lalaki ang tiyan mo, tataba ka, tataas ang iyong kolesterol. Masarap ang kumakain, pero hindi ito ang daan para tunay kang maging masaya. Amen? Hindi lahat ng mga umiinom ay masaya. Alam ko, masarap uminom ng alak ng serbesa. Pero merong umiinom para makalimutan niya ang problema niya. Amen? At pagkatapos mong uminom ng uminom, ang tanong, magiging masaya ka ba? Mas malaki pa ang iyong magiging problema. Sasakit ang iyong ulo. Sasakit ang iyong bulsa. Mauubos ang iyong pera. Dahil wala ka sa katinuan, anong nangyayari? Yung iba naghahamok, nakikiaway. At ang malungkot na kwento, pag wala sa sarili dahil nakainom, minsan pati ang kanyang mga minamahal, minsan pati ang kanyang pamilya, inaabuso niya. Yung pag-inom ba ang naging daan para maging masaya siya? Hindi. Hindi lahat ng namamasyal o nagbabakasyon ay masaya. Masarap ang pumasyal, masarap ang magbakasyon. Pero merong mga iba habang sila ay nakabakasyon, meron pa rin silang inaalala. Kahit na sila'y nagpapahinga, hindi nila maiwasan na magtrabaho dahil marami silang kailangan gawin. Happiness is not a verb. Happiness is found not with what you do, but happiness is a result of the good things that you do. Pag ang isang tao hinahabol niya ang tuwa, ang saya, hindi niya kailanman makukuha o mararanasan ito. Because happiness is not something that you get. Happiness is not something that you acquire. Kahit pumunta ka sa mall, wala kang may bibiling tuwa. Amen? Kahit na maghanap po kayo sa online, mag-scroll kayo, you can never buy happiness. Kahit na magbasa ka na ng magbasa ng libro, hindi mo matatagpuan ang tunay na saya. Ang saya, hindi yan gamit, hindi yan bagay na pwede mong makuha. Pero, kung gagawin mo araw-araw, palagi ang tama, I tell you, you will be really happy in this life. Because happiness is a lifestyle of choosing the good thing. Happiness is a lifestyle of picking the right thing. Yan ang pinapaalala ng mga pagbasa sa atin. Napakaganda. Ang unang pagbasa, in the book of Deuteronomy, it said that if the people of God will follow the statutes, the decrees of God, two things they will have: a long life and they will have the land. Tingnan niyo po, ang resulta ng pagsunod, ang pagpili sa tama. Hahaba ang iyong buhay at pagkakalooban ka ng Diyos, ng lupa. Nauunawaan din yan ng ating Panginoon. Alam din yan ni Jesus. Kaya nga sabi niya, dumating ako para tuparin ang lahat ng batas. I did not come to abolish the law, but to fulfill. Kahit na ang pinakamaliit na utos ng Diyos, sinusundan ko, ginagawa ko. Yun ang dahilan bakit ang ating Panginoon hindi siya nag-aalala. Kahit na nababasa niya ang balak na mga kalaban niya, alam niya na sila'y nagpaplano kung paano siya papatayin. Pero may narinig ba tayo sa mga mabuting balita ng ating Panginoon ay nanginginig sa takot dahil sa kanila? Wala.
Jesus was always at peace. Jesus was always happy. Even if he was being criticized, even if there was a plot to kill him. Why is that? Because he was always choosing to follow the law. Because he was always following the will of his Father God. Do you want to be happy, my dear friends? First, follow God's will. Follow with love. Follow with humility. Magiging miserable po kayo, sinasabi ko po sa inyo, kung hindi kayo susunod sa batas. Tingnan niyo po dito sa Pilipinas, ang tigas ng ulo natin. Nakikita mo na nga, bawal tumawid. Saan tatawid? Doon sa karatula na bawal tumawid. Hindi po ba? Pinalitan yung karatula, nilagyan, bawal tumawid, nakakamatay. Tumatawid pa rin. Totoo naman, meron na nasagasaan. Bakit tumatawid? Tanungin mo mga tao. Kahit na mapanganib kasi mabilis yung daan. Mabilis nga yung daraanan. Mabilis din ang daan mo papunta sa kamatayan. Di po ba? Nagmamadali ka, pero hindi mo alam ano yung epekto ng iyong pagmamadali. Pag ikaw ay nasagasaan, pag ikaw ay tinamaan, mas malaking problema. Hindi ka magiging masaya. Merong mga iba,